And for today's video, nagbabalik po ang inyong tindirong mangyan. Samahan niyo po ako para sa aking ikalawang voice over. Dito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluluto ang aking bibingkang malagkit. At sa puntuhong ari ako ay nakapagsaing na ng bigas na malagkit habang pinakukulo ko ang aking gagamiting pangsanglay. Nilagyan ko nga lamang ho ito ng asukal at ng asin para magbalanse ang lasa, at nang maluto na ang aking gata ay saka ko utay-utay na inilagay ang aking kaning malagkit. At sa puntong ito kinakailangan ang apoy ay sobrang napakahina, kailangan ay luhit lamang dahil kung hindi ay masusunog. Pagpasensyahan nyo na lamang ho ang aking pagbibideo at may kalikutan. Medyo lumalalim na nga ang gabi at tingin ko ay sa palalim pa. At dini nga ho ng aking mailagay na lahat ng aking kanin na sinaing ay hindi ko na ito tinigilan ng paghalo-halo dahil kailangan ho dito ay tuloy-tuloy lamang ang halo at hindi pwedeng masunog. Kapag inyong tinigilan ito ay masusunog ang ilalim at maninigas. At dito nga ho ay inabot din ako ng mahigit na kalahating oras sa paghahalo ng aking sinanglay. Sa una ay huwag kayo magugulat dahil medyo masabaw. Pero huwag kayo mag-alala dahil yan ay sisip-sipin pa. Sisip-sipin! Tagaan lamang talaga ang paghahalo nito at inam talaga ang ngalay nito sa kamay. Ito ang dahilan kung bakit napakamahal ng kakaning ito. Matagal nang lutuin ay medyo may kahirapan pang gawin. Wala naman ho talagang sikreto ang pagluluto nito. Ngala ay talagang kailangan mo ng makisig na braso at para luba-lubahin dahil sobrang ngalay nitong lutuin. Sa umpisa ng paglalagay ko ng kaning malagkit ay hindi ko binabago ang aking apoy. Tuloy-tuloy lamang ang paghahalo hanggang sa mapansin na ninyo na ito ay kumakatas na ng kanya. Dito ay mapapansin ninyo na naglalangis na yung gata na ating ginamit sa pagluluto. Ibig sabihin lamang niyan ay malapit na tayong mayari sa pagluluto ng ating sinanglay. Kumbaga sa sinaing na kanin, ito ay ating iniin. At nang sa palagay ko ay pwede nang ahunin. Ito ay hinango ko natin nilagay sa aking balde at saka ko ito pinatag upang ihanda sa susunod kong gagawin. At sa parehong kawali nagpakulo ulit ako ng gata na siyang gagawin kong bukayo para ipatong sa ibabaw. Maraming beses din akong pumalpak sa paggawa ng toppings na ito mga katindero. Akala ko nung una kapag nailagay mo na ay okay na. May oras o may timing ang pagbagsak ng asukal na pula kung gugustuhin mong ang patong nito ay nagmamalabukayo. Pagkatapos nito ay ilalagay ko ito sa oven na pinainit ko na sa 180 degrees for 45 minutes lamang. Kapag napansin ninyo na nag-uumpisa na itong mag-brown ay inyong babawasan ang inyong apoy. At kapag natapos na ninyong lutuin, mapapansin ninyo ay nagmamantika ang ibabaw nito. Inyo itong tatanggalin habang mainit pa at upang hindi matuyo sa ibabaw. Ito ang isa sa napansin ko noong winter. Namumuti ang mantika sa ibabaw dahil nga sa malamig. Kapag malamig na, pwede na ninyo itong hiwain ng katulad ng aking ginawa dito sa bidyong ito. Bali, inabot ako dito ng 4 na oras sa pagluluto ng bibingka. Hanggang dito na lamang po ang aking video at sana po may natutunan kayo. Thank you for watching!